So, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Niet Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion, this is the fourth topic of this series, which is vision gives us a strong reason to live. And our scripture is all about Psalm chapter 118 verse 17. NI version. I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. So, excuse me po. Tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, itong verse na ito ay nagpapahayag ng matibay na pananampalataya sa Diyos at ang hangaring ipahayag ang kanyang kabutihan. So, ang sumulat nito ay naniniwalang siya ay mabubuhay hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi upang maibigay or magbigay luwalhati sa Panginoon. So, binibigyan din ito na ang pagkakaroon ng layunin sa buhay kung saan ang pangunahing hangarin ay ipahayag ang mga kamahamanghang gawa ng Diyos. Ngayon, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is vision gives us the will to live. So, yung malinaw na pangitain daw mula sa Diyos ang nagiging dahilan ng ating masidhing hangaring mabuhay. So, kapag ang isang tao ay may layunin, mas malaki ang posibilidad na manindigan siya sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. So, ang pangitain ay nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy at itinatakda nito ang direksyon ng ating mga aksyon upang tuparin ang nais ng Diyos para sa atin. So, second is vision helps as value health. So, kapag meron tayong pangitain, lalo nating pinapahalaga ng ating kalusugan dahil naiintindihan natin na ating katawan ang gagamitin upang maisakatuparan ang plano ng Diyos sa ating buhay. So, yung pangitain kasi ay nagiging gabay natin upang magsagawa ng mga gawain na magpapalakas sa ating pangangatawan at kalusugan. So, kaya't ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay nagiging inspirasyon upang alagaan ang ating sarili at panatilihin ang ating kalakasan. So, last teaching is vision is meant to honor the Lord. So, yung pangitain na nagmumula sa Diyos ay hindi para sa ating sariling kapurihan, kundi para sa kanyang kawalhatian. So, kapag meron tayong layunin na naglalayong magbigay ng karangalan sa Diyos, ang ating mga aksyon, desisyon at mamumuhay ay naaayon sa kanyang mga utos. So, ang pangitain na naglalayong parangalan ang Diyos ay nagbibigay direksyon sa ating buhay at nagiging dahilan upang magpatuloy tayong maging matatag sa pananampalataya. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is discover your ways or whys. So, tuklasin natin yung ating mga layunin at dahilan kung bakit tayo nabubuhay at mahalaga na maunawaan natin ang ating whys or bakit dahil ang mga ito ang nagbibigay sa atin ng direksyon at lakas sa bawat araw. So, alamin natin kung ano yung mga nais natin or nais ng Diyos na gawin natin sa ating buhay at gamitin natin ito bilang inspirasyon upang magpatuloy at magtagumpay sa kanyang plano. So, next is invest in your health. So, dapat isaalang-alang natin yung ating kalusugan bilang bilang bahagi ng ating pagganap sa pangitain ng Diyos. So, kapag pinangangalagaan kasi natin ang ating katawan is nagiging handa tayo upang gawin ang mga gawain na inaatas niya. So, gumawa tayo ng mga hakbang upang mapanatili ang ating kalusugan tulad ng balancing diet, exercise at tamang pahinga dahil ang ating kalusugan ang ating puhunan upang magampanan ang ating misyon. So, last application is honor the Lord. So, dapat ang lahat ng ating gawain ay gawin natin para sa ikakawalhati ng Diyos. Ang ating pangitain kasi hindi para lamang sa ating sarili, kundi para sa kanyang kawalhatian. So, sa bawat takbang na ating gagawin upang maabot ang ating layunin, tandaan natin na ang ating ultimate goal ay magbigay puri at pagsamba sa ating mahal na Diyos. So, dapat nating ialay ang ating buhay at magtagumpay bilang isang handog ng pasasalamat sa Kanya. So, ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion, and our discussion tackles about why does having a strong vision help us maintain a strong body. So, yung pagkakaroon kasi ng matibay na pangitain ay nagiging dahilan upang mas papalagahan natin ang ating kalusugan. So, kapag malinaw kasi ang ating layunin sa buhay, is naiintindihan natin ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating katawan bilang kasangkapan upang maisakatuparan ito. So, isang malusog kasi na pangangatawan ay mahalaga upang tayo ay magtagumpay sa anumang gawain o misyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So,
So, yung pangitain kasi is nagiging inspirasyon natin upang patuloy na maging aktibo at magkaroon ng masiglang pamumuhay. So, kung nais natin na magtagal ang ating lakas upang magawa ang mga pinapagawa ng Diyos, kinakailangan nating maging handa tayo sa physical na aspeto. So, sa pamamagitan kasi ng maayos sa kalusugan is nagiging mas handa tayo sa pagharap sa mga hamon at nagagawa natin ang ating tungkulin ng may sigla. So, bilang mga Kristyano or bilang Kristyano, ang ating katawan is templo ng Espiritu Santo, kaya't mahalaga na ito ay ingatan at gamitin ng tama. So, yung pagkakaroon ng pangitain na naglalayong maglingkod at magbibigay puri sa Diyos ay nagiging dahilan upang hindi lamang tayo mag-alaga ng ating kalusugan, kundi upang gawin ito bilang handog ng pagsamba sa Kanya. So, magpe-pray na po tayo. Panginoon, salamat po sa pangitain na ibinibigay mo upang magkaroon kami ng dahilan na mabuhay ng may layunin. Turuan mo kaming pahalagahan ng aming kalusugan upang kami ay maging handa sa pagtupad ng iyong mga plano para sa amin. Naway maging inspirasyon ang aming pangitain upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at upang parangalan ka sa lahat ng aming gawain. Gabayan mo kami, O Diyos, at palakasin sa bawat hakbang na aming tatahakin. In Jesus' name we pray. Amen.